Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa peso, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Alright, good morning po ulit sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Diretso na po tayo dito sa nangyaring press conference ni Senator Sherwin Gatchalian. At dito natanong siya kung ano masasabi niya dito sa nangyaring investigation pa rin. Diyan po sa Pogo. At etong partisipasyon ni Mayor Alice Go diyan sa Pogo. Pati na rin itong pagkakakilanlan ni Mayor Go. At dito nga mukhang napapatunayan na itong si Mayor Go ay hindi po talaga Pilipino. So ito, diretso na po tayo. Panoorin natin itong press conference dyan po sa Senado. Ano yung assessment niyo, sir, dun sa mga inconsistencies and outright obvious lies na ginamit? Okay. Una, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Go hindi siya Pilipino. Dahil yung kanyang birth certificate ay galing sa tatay niya na nagsinungaling at yung mga impormasyon doon hindi rin consistent. At dahil napakaluwag yung proseso sa late registration, magsabi ka lang kung ano yung nasa isip mo, mag-declare ka lang kung ano yung tingin mong makaka-benepisyo sa'yo, yun na ilalagay sa late registration mo. Pero makikita natin na itong birth certificate, marami kang pwedeng puntahan. Isa na dito maging kandidato. So, kung merong mga taong may balak na pumasok sa politika o may balak na tatakbuhin sa politika, pwede silang pumasok via late registration. So ito yung isang nakikita kong problema, kaya naka-issue ng birth certificate na puro hindi mahanap kung saan yung tao, hindi Pilipino yung mga, o hindi Filipino yung mga naka-declare doon, yung marriage, yung pagkakasal nila, walang dokumento na magpapatunay na kasal si Angelito Go at si Amelia Go. At si Amelia Go walang birth certificate. So ibig sabihin, wala siya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas, walang ganun na tao sa ating bansa. So, yan ang isang nakikita kong naging usapan sa hearing. Isa pa yung tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate dito. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering pumapasok na itong mga pogo. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para pasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakapera siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito, kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Sir, kung ang sagot niya doon sa interview ni Karen Davila, ay mga sabi siya kanina sa hearing, matulungan ba yung pagdepensa niya sa kanyang identity? O yung itigalong mas maraming tanong? Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay. Kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para i-depensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi ng PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA walang marriage contract itong dalawa.
lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung tatlo pa niyang mga kapatid. So, ibig sabihin, itong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya, pwede ka tumakbo sa politika. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako. At lahat ito pwede na natin gawin. So, pwede believe lang or depende yung existence o tinatago yung mother dahil possible Chinese talaga siya, whereby Chinese. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yun. Dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline. Yung bloodline. So, kaya nag-invento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. Pero kung halong kitin mo, sabi na ng PSA, walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sabi ni Mayor Go, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to be part of the movement kasi ayaw ng Chinese. Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito, hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagne-negosyo o may ibang ginagawa. Kung dutugtong natin yung istorya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad din na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. So, ang dalas At, pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabot siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Go, dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera. Pero parang hindi siya contempt. Siguro kung nakita namin na kailanganin, dapat i-contempt siya. Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating. Marami dito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Pero sir, may wala pang mga information o document na dealing sa kanyang father sa Pogo operation. Ano bang money laundering na... Yun ang namin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. So, anti-money laundering council, wala sila monitoring sa... Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan. At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Sir, yung pag-issue po ng birth certificates, do you think it's a lapse sa PSA or do you share the same sentiment ni Senador na sindikato na? Pareho, no lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawanirin ng PSA sa mga LGUs, kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration. At sa mga magdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito. May sindikato rin. So pareho, no, hindi mahigpit, no, at may mga sindikato na cooperate. So nakikita natin na yun, parang series of parang evidence na hindi na siya Pilipina. Ano na po yung possible ending nito? Kanina, itanong ko nga yan, at nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ipa-file yan o ita-transmit yan sa SOGEN. SOGEN ngayon ang magpa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke. At present suspended, ay narekomenda ng BILT yung suspension nila. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman. What pieces of legislation are we looking at? Ang nakikita ko dito, may problema sa late registration. Aabuso.
So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato, at yung penalties dapat taasan na rin. Penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ipistahin nyo yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob. Kuha lang sila ng information, kuha ng dineclare, isusulat doon. At hindi nila naiintindihan na yung peking birth certificate na yun, pwedeng gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan yung mga kawani na kasangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang nangyayari pagka mag-correct ka ng registration sa PSA, dadaan ka muna sa LGU? Yung case po ni Ko, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac ng late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Sir, hindi ba pwedeng i-produce yung dalawang kapatid yung substantiate that may na talagang saving siya? Pwede rin naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto ko ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan yung kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na dadala dito ng malalaking pera. At kaya hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baupulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. So, 3 sa 4 mong partner, merong kaso sa abroad. Parang, kung ito papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi kilang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Sir, parang yung last Monday, yung proposed bill nyo regarding total rights sa law. Yan, na-file namin kahapon. No? So, meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel, at yung atin. So, i-combine namin to para tuluyan ng maban ang Pogo. At meron din sa House na bill na sisave. Sir, sa ganda ng council na yun. Sir, sabi ko na abogado ni Mayor Go, naging hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yun. Well, ganyan talagang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong. Pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. Pero hindi niyo po mabaimbitahan yung tatay. Yan din isang proposal. No? Pagkaaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay. At nandito yung tatay kasi sabi na sa abroad. No? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay. Dahil siya yung naging, kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. Sir, you were at the dinner at the palace last night. Pwede po ba mapakwento? Ano na pag-usapan? Naman, socials lang, purely socials. Wala naman na pag-usapang politika. But how was the relationship with the palace after what happened? Wala naman. Business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang let-up bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Pero sir, paano ma-uphold yung concerns or paano ma-address yung concerns sa integrity ng Senate at saka independence ng Senate? Kasi lang yung dinner happened after what happened. Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though hindi pa napag-uusapan yung leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil nakaset na eh. Meron po bang nag-pitch ng bill or nag-bring up ng political concerns? Wala naman. Napag-usapan lang. Like si Senator Loren, napag-usapan yung topic on education. Of course, being chairman ng basic education, napag-usapan din namin yun. Pero walang specifics. Very broad and friendly yung dinner. Sir, nag-usap po kayo ni LS 3 weeks ago kayo napunta na dinner. Nasabihan ko siya.
Kahapon nag So were you asked na mag-sign din doon sa resolution? wala, hindi ako tinanong kung magsasign ako hindi. In fact, wala ako nakuha any communication kung gusto ko mag-sign o hindi. Sir, dun sa dinner last night, kinongratulate ba ni PPPM si Mabines Meron naman, pagdating ko nandoon na si SPS Codero so, but meron naman congratulatory message. Will you repeat pa naman pag-usapan nito kay Mayor Buhol? Napag-usapan namin ng papiaw. Actually, marami kaming papiaw na napag-uusapan. Napag-usapan namin ito at nasabi nga natin may hearing today. So, but wala naman specifics. Sir, doon lang sa ano? Sa kabayo, sir, wala namang nagsabi sa inyo na huwag ka muna magpunta doon sa palasyo kasi it's just 2 days after nagkaroon ng... Wala naman ganun. Were you surprised kung marinig din yung book ng Monday? Narinig ko siya nung I think Saturday morning. Around Saturday morning. Pero wala naman akong... Kasi hindi naman yun yung first time. Narinig na dati. Oo, at meron naman, I think a few months ago, meron din ganun eh. Sir, sa Magic 7 kayo, sabi ni Senator Joe Villanueva, parang open siya lumipat sa minority. Pero sir, kayo ba personal? Pag-uusapan po muna namin yun as a group. Wala pa masyadong detalye pa. Medyo loose pa naman, saka wala naman na pag-uusapan natin. Yung committee chairman, Nakausap ko si SPS Codero at sabi niya na yung leadership lang naman ang papalitan. Pero dahil gusto niya trabaho kaagad, at least in my case, ma-retain yung chairmanships ng Education and Basic. So dahil nga marami na umpisa at marami na rin pending on the floor. Of course, sabi ko, everything is about service pleasure of the body. Kung anong gusto ng body, then susunod lang tayo. Sir, is there actually lang dun sa ating yung version to static school calendar? Oo, matagal na natin rin-recommend yan. I think mga early part of last year, rin-recommend natin na bumalik tayo sa normal school year natin kung saan ang summer ay April, May. At ako ay tutuwa ko dahil sinuportahan yan. At pinaiksi pa, 1 year. By next year, balik na tayo sa previous calendar natin. So malaking bagay yan dahil kita natin yung init talaga, nagiging mas mainit at hindi na kaya ng mga bata. pero are you concerned na wala nang bakasyon yung mga teacher ko tabi nila sa dati? Meron lang talagang sacrifices na Saturdays magkakaroon ng modular learning. Dahil nga, ang nangyari, umiksi yung calendar days natin to, school calendar days natin from 220 to 175 or 170. So meron talagang mga additional calendar days. So modular naman gagawin dyan para hindi pa rin, para ma-complete natin in 200 to 220. So 2025 na yun mangyayari. School year 2024-2025. Alright, so yan mga kababayan. Palakpakan natin si Senator Sherwin Gatchalian. So yan mga kababayan, malinaw. Malinaw naman sinabi niya na base dito sa investigasyon sa Senado, ito pong si Alice Go, ito si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac, mga kababayan, ay lumalabas hindi po Pilipino. At base rin sa kanilang investigasyon, lumalabas na mukhang kung hindi man si Alice Go ang talagang kasabwat niya sa Pogo, ang kasabwat ay yung tatay ni Alice Go. Napanay ang labas ng bansa, nagtataka sila na itong kanilang negosyo dito sa Pilipinas ay nalulugi, pero yun yung grabe, ang dami nilang pera. Di ba, nakabili pa nga sila ng helicopter, kung ano nabili nila, although ngayon, sinabi nila binenta, pero lumalabas nga na itong tatay niya ay sangkot, o malamang, di umano, ay sangkot sa money laundering. At mukhang ito ay konektado dito sa Pogo kasi mga kababayan, yung mga sindikato na nandyan po, na nakapasok na dyan sa Pogo ay mga money launderer. Sabihin talagang sila po ay pinaghahanap na sa ibang bansa.
Kaya malamang imbitahan itong tatay ni Mayor Alice Go, pati na yung mga kapatid. Grabe, no? Masyadong masalimuot itong nangyayaring investigasyon dyan sa Senado. Biruin ninyo. Dahil lang sa Pogo, ito, naglalabasan na. Ang dami pong lumalabas na kakulangan na ginagawa ng ating gobyerno na dapat natin baguhin. Sabi nga ni Senator Sherwin, isa sa batas na gusto niyang tutukan ay yung dun sa late registration. Yung late birth certificate registration na sobrang naaabuso. Kasi biruin mo, ata 19 years old na si Alice Go nung nagpa-register. Tapos meron pa palang ibang mga kasamahan siya na nagpa-register din. So, nakakapagduda mga kababayan. So, napag-usapan din nila daw yung party-party dyan sa Malacanang. Social lang naman. Wala namang nangyari nga masyadong usapang politika, basta sosyalan lang. Kamustahan, syempre alam nyo na, loyalty check yan eh. At talagang mukhang sa tingin ko, umiiyak na DDS dito. Kasi talagang pinapalakas ni Marcos itong kanyang grupo. At mukhang nadudurog na itong grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tungkol naman doon sa school, sa pagbabalik ng normal calendar, mga kababayan, next year pala, balik na tayo ng June ang pasukan. Maganda po yun mga kababayan kasi kawawa po yung mga bata. So ang magiging bakasyon ay April, May. Katulad po ng dati. Yun po yung panahon na sobrang init di ba? So pasukan ng June. So siguro 2025 daw, back to normal na tayo. Alright, so yun lang mga kababayan. Abang-abang lang po kayo sa mga iba pang updates. Dito lang po sa Batang Maynila to 8. Ingat po tayong lahat. God bless po.